Mga kababayan, ma'am, sir, this is Jam. Oh, good morning po rin. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lungkot. So today is August 27, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may wait lang ha. At kumakanan tayo, okay. Dyan yan sa may Bible Baptist Temple sa may Pasig City po yan, San Jose. Sebastian Lane, San Joaquin, Pasig. At dadalhin po natin San Jose Rosario, Pasig. At dadalhin po natin sa St. Luke's Medical Center sa may Bonifacio. Dito yan sa may Post River Port, Bonifacio, Taguig po yan, BGC. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo ang mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private ba yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya onto po pag nakuha pa po natin sila. Continue straight at the first traffic light. Then, in 100 meters, keep left. Itutunin po tayo sa ortografiyang pambansa na ang mga teknikal at scientifico mga katawagan ay hinihirat ng buo at hindi na po binabago ang baybay. Kaya hindi nangangahulugan na magamit ng mga bagong terminolohiyang teknikal ay mawawala na po ang Pilipino. Okay? Ang mahalaga ho ay wag lang po sana yung Taglish na pinagsasanib ang Filipino at English, no? Kasi parehong nawawala ang katangian ng bawat liga, nasisira pareho. Dahil kung magsasalita tayo ng wikang Filipino, diretso mag-usap sa wikang Filipino at kung magsasalita sa English, English din dapat na diretso. Iwag kong pag-aaluin. Pero inuwan ko po, In 70 meters, bukas, keep left malaya ang towards Callao tao Avenue 11. na gumamit po, maghiram ng mga salitang teknikal, okay? Particular po po yung ginagamit ngayon ng CLDMA na ginagamit ninyo. Mga apo, kasi po ako may edad na rin, ano? At kapag yung aming mga apo at mga pamangkin po ay nagsasabi sa akin ng mga salitang skipity, brain, FR, low-key, no-cap, tap, mapping, bargain, sus, bet, flex, dip, play, at ano pa, ay nagugulat ako kasi hindi ko nagagamit yung mga yan kasi ang bokabularyo ko ay napipilan sa luma o dating ikang pambansa. Pero sir, bukid na ako na ba, hindi mo ba nakakapag-alala? Halimbawa, kasi mga binabanggit niyo na mga terminolohiya na ito nga, likha, itong kasalok mga iba't ibang henerasyon, di ba? Bakit, di ba baka susunod, binibigyan ko nila ng ibang meaning yun, di ba? Pero ibang meaning. Di ba? Yung alam natin kahulugan ng salitang yon, sa kanila ay iba ang kahulugan, di ba? Kasi depende nga yung paraan para sila ay mas magkaintindihan. Kaya pag yung mga darating na panahon na yung mga henerasyon ng mga yun, yun ay makagis na nila na kahulugan ng salitang yun na hindi naman talaga yun ang ibig sabihin. So sa unang-unang mga henerasyon, hindi yung mga ganong paghamong-hamon. At alam niyo, binibining Susan, inuulit ko po, bawat In panahon, 100 meters, bawat make a henerasyon, slight right onto Callao may mga Avenue papasok towards papasok Terrace. talagang mga bagong lexicon, bagong salita, bagong terminolohiya, bagong katawagan, no? At angin ang panahon na makapagsasabi ko yung mga salitang bago ngayon, nalilikanan, yan, mananatili sa ating vokabularyo. Right? Parehas lang po yan ng yung mga salitang ng mga linggo, no? Yung noon, meron silang keme na lang, parang hero lang, at ngayon nag-game na lang. Ngayon, char, dati yan ay, si char ngayon ay chararing, chararon, chararat, no? Nagbabago, no? At sabi
panahon ang makapagsasabi kung ang mga yan ay mananatili kasi patuloy pong nagbabago ang wika dahil ang wikang buhay na katulad ng ating wikang pambansang Pilipino ay dinamiko at patuloy na magkakaroon ng mga bagong salasalitaan. At hindi po dapat tayo mangamba dahil alam po natin na ang Oxford Dictionary ay ipapasok ng mga salitawin mula po sa wikang Pilipino. Batid po natin yan, no? Sa loob ng 2 dekada ay meron silang maraming mga salita o terminolohiya na galing sa ating wikang pambansang Pilipino na kasama na po ang Oxford Dictionary at di sila nangangamba. Kasi yun ay ito ay isang salamin patunay na ang wikang Ingles ay buhay, dinamiko at patuloy na umuulan. Kaya ganun din po ang ating wikang pambansa, no? Patuloy pong pinauulan, no? At yung ating wikang pambansang Pilipino po ay may konsepto na tinatawag natin inclusivity. Yung mga vocabulary po natin na dati ay sa wikang Tagalog na nagagaling, ay ang wikang Pilipino po ay may inclusivity. Nagpapasok na po ang wikang Pilipino ng mga salita buhat sa iba't ibang katutubong wika at mga banyagang wika. Sa mga paaralan po sa Ginoong Casanova, ano mo bang ginagawang hakbang ng mga paaralan para po ito mas talagang kahit maging bahagi talaga ng kanilang pag-aaral para hindi palaging nagagamit hindi malimutan ng mga mag-aaral, di ba? May mga hakbang bang ginagawa sa mga paaralan? Pinipining Susan, unang-una nais ko iparating na meron po tayong tinatawag na formal na wika at informal o informal na wika. Yung formal na wika po ang ginagamit sa akademiko. Yung informal o informal, ito yung mga slang, no? Na ginagamit po natin sa ating kapaligiran. Magkaiba po kasi yun, yung mga slang na ginagamit sa ating kapaligiran, sa ating pamayanan. At iba po yung advanced na Pilipino na ginagamit po ating mga paaralan. Ito yung akademikong wika, estandardisadong wika. Alright, kapag sinabi po natin standardisado, ito po yung mga salita, mapaybay na umiiral na inumungkahin ng Komisyon sa Wika Pilipino dahil ang Komisyon sa Wika Pilipino ang ahensya, ang opisyal na ahensya nagpapatupad ng mga tuntunin at mga umiiral na wika sa ating bansa. Ito po yung Komisyon ng Wikang Pilipino. Ano po ang meron ba tayong mga ginagawa ng bank? Ganyan nga, parang, okay, sabi niya nga, talagang, kumbagay, matatag ang wikang Pilipino. Hindi tayo dapat mangamba dyan, bagamat itong mga younger, mga nakababatang henerasyon, lumilikha ng sarili nilang mga terminolohiya para sa pagkakaunawaan nila. Ang Komisyon ng Wikang Pilipino, may mga ginagawa din pong hakbang para talagang kung hindi man mapayabong pa ang paggamit ng wikang Pilipino, maging matatag siya at talagang hindi mawaglit sa kamalayan. Meron pong kumbaga below gutter na immediate na pagbara, pero pagkatapos po noon nawawala naman po yan. Okay. Pero that's good to hear dahil at least nakikita kahit dito sa Quezon City medyo sumisilip na yung haring araw, no? Pero for now, pag sinabi nyo 12 kaso ngayon ng lepto, syempre it's still 12 cases, no? Ano ba no, yung bilang na yan, ilan ho ba yung masasabi nyo nasa ICU o serious cases? Lahat po ito mild cases. Meron lang po kami isang unfortunate na isang mortality, pero ang closer na sa Dora was last July pa po. Okay. But of course, the course ng kumapit po kami. After the details of mortality, mild naman po lahat. Okay. Magbuti naman kung mild cases. So, ibig sabihin, nakapagkuha na sila ng, di ba, gusto lagi namin inuulit dito yung doxycycline, di ba, yung most effective way to prevent. Ibig sabihin, huwag na ho sila, Doc, di ba, mag-iintay ng mga symptoms, di ba, Doc?
Tama po yun. Ang tawag po natin sa doxycycline, binibigyan po natin sila ng post-exposure prophylaxis. Ibig sabihin, kung halimbawa, although kinaklasify natin to, kung ito ay minsan na lang silang na-expose sa baha, may ibang dose kesa dun po sa moderate risk na risk for leptospirosis. Okay? So, matindi po itong kumbaga pag-educate ng ating komunidad dahil importante na maagapan po. Oo. At saka para maintindihan ng mga viewers natin, Doc, ibig sabihin, pag lumusong ko sila, hindi kailangan na, kasi yung iba parang feeling nila, wala naman akong exposed na sugat wala akong sugat. Di ba ho, kahit na wala kang sugat, meron pa rin hong risk na pwede kayo magkaroon ng lepto? Tama ba? Opo. Siguro kasi kaya ganun po yung paningin ng ibang tao. Kasi hindi sila nare-realize kahit po maliit na abrasion or gas or skin break or let's say nagpa-pedicure or nabasa, hindi ho nila to ina-attribute na wala akong active na sugat. Pero any break in the skin could be an access para po doon sa ating leptospirome or predisposition po para sa leptospirosis. Kaya napaka-importante po to play it on the safe side. Pag may history ng sulong sa baha, inom po agad ng doxycycline. Ngayon, yung mga empleyado po namin or yung sa barangay na tumutulong po sa relief o kaya yung paglinis ng kanal, yun po kinaklasify na namin as moderate. Kaya mas sustained yung pagbibigay ng doxycycline sa kanila, hindi lang minsanan, kung hindi tatlong sunod-sunod na araw. So yun yung pinaka may risk, no? Lalo na yung mga responders, di ba? Yung mga katulad ng mga, let's say, nag-a-address sa mga drainage, yun provided na yun ng city government ng ng Navotas to give them agad, di ba? First aid. Tama ba? Yung doxycycline. Pero available naman po, DOH also gives all health centers po at meron din sariling funding ng mga local government. Widely available po ang doxycycline sa lahat po ng ating health center at sa hospital din po. Okay, mabuti lilinawin natin yung Doc, no? Dahil marami pa rin yung feeling nila, baka parang sabi nga nila ano naman to kunwari nakaramdam pa sila huwag na ho yung hintayin yung makaramdam pa kayo ng mga paglagnat or whatever. If ever, let's say, ngayon ho, lumusong ho sila, pwede na ho sila dumiretso at alam naman nila lumusong sila sa baha, sinabi nyo nga kahit na bagong manicure, pedicure yan may risk, no? Ibig sabihin, pag sumulong ka, lumusong ka sa baha, Arriving in 21 minutes at 10:58 a.m. This route is top. Tama po yun kasi tawag na natural course of illness. Ibig sabihin, para mag-improve yung leptospirosis ko, meron po tayong 1 to 2 weeks na bibilangin. Kasi iba nag-expect hanggang 3 weeks. Pero by the time po na may maramdaman ng maghahabol na po tayo kasi Continue for 1 kilometre, then keep left at the forefoot to Callion Avenue towards McKinley Hill, EDSA. Kasama na yung respiratory, mahirap po maghabol. Lalo na ngayon puno ulan na yung mga malalaking ospital dahil sa mga ganitong kaso. Pero for now, kunwari dyan, mga taga-Navotas, yung mga residente pag lumusong ho sila, pumunta sa health center, wala ho silang babayaran. Continue straight at this traffic light. Yan, kagad ng first yung doxycycline. Tama? Oo, tama po yun. Dahil Walang tayo babayaran, di ba? po. Oo. Okay, sabihin lang nila na ako'y lumusong sa baha, ako'y talagang nabotas rin. Kahit siguro sa iba ring LGU, gano'n na rin, di ba? Libre yan. Ganun po ang pananaw. Ito po yung approach na tinatawag natin primary care management. So, lahat itong gamot na to ay provided po na libre sa ating mga health center. At kung halimbawa, layo ka sa Navotas, pero may tinitirang ka dito, at hindi, wala akong karating kasi kapulangan noon, kahit let's say galing sa karating na city or community, Kamana, bibigyan naman po natin kasi affordable naman po itong gamot na to, so hindi po malaking bagay. Malaki po yung role na makainom kahit isang dose po sana. Oo. Pero dito ho sa current ninyo na
level na 12 ho yung kaso ng leptospirosis. Sabi nyo, mild cases naman sila. Wala naman ho tayong problema in terms of healthcare sa kanila. Natututukan ho sila, no? O meron kayong, let's say, yung mga ibang hindi aware dyan na pwede sila pumunta, pero hindi naman ho nagkakaroon kayo ng problema, let's say, sa pagtutok sa emergency room just in case nag-sign off. Wala naman po. Gaya ng ibang syudad, dahil tayo po ay pinagtutupad na po natin yung universal healthcare, may access po sila sa lahat ng health center. Kung makikita po na kailangan po silang i-admit, i-refer po siya dito sa ating Navotas City Hospital. At kung kailangan pa rin po ng mas mataas na level ng naka-refer po sila sa aming mga partner na tertiary hospital gaya po ng MPTI at saka ng Tondo Medical Center. So wala namang pong problema doon sa area yun. Hinahatid pa po namin ng pasyente kung kailangan po. Kasi napanood namin, Dok, sa ibang ospital, lalo na yung sa Lazaro, na humingi pa ng tulong. Actually, yung ibang ospital, na-overwhelm na sa dami ho ng kaso, no, na talagang pila na sa emergency room. May humingi na sila ng para mga health workers from the Red Cross. So sana hindi naman humagtong na dyan sa lugar ninyo sa Navotas yung ganyang problema. Wala naman po. Siguro yun yung pinakamalaking tulong namin na maibibigay sa Lazaro at saka po sa MKTI na kung saan overwhelmed na po sila sa capacity to ensure na yung mga primary level of care na kailangan po ng pasyente. Hindi na po namin pinadadala doon. Kami na po nagmamanage dito sa Navotas. Siguro ito, ulit-ulitin lang ho natin, no? For those na parang hindi pa rin nila binibigyan ng halaga ito, no? Ibig sabihin, pag naman kayo at feeling nyo wala naman progress, no? Ano ba yung mga, let's say, early symptoms o mararamdaman, if ever na huwag mong baliwalayin kahit na lagnat yan, ano yung mga symptoms na medyo talagang it could lead to leptospirosis? Okay. During the first 2 weeks from the initial na pag-wait ko sa baha, at hindi pa nare-realize ng pasyente na maaari siyang victim ng leptospirosis, maaari po ito magkaroon ng symptoms na, let's say, paghihina ng katawan, weakness, masasakit ang mga muscle. Minsan po, pagka lumawig na, nahihirapan po umihi, hindi makahinga. Continue straight at the first traffic light. Then, in 100 meters, keep left at the fourth. Or maculopapular lesions sa balat. Medyo last stage na po yun. Talagang gusto ko natin talaga agaran na management. Kasi risk ko pa lang na waiting sa baha, mag-doxycycline na po. Pag tapos observation period yun immediately after 2 weeks. Anytime lumabas po itong mga symptoms na ito, do not hesitate po na magpunta po sa ating mga healthcare providers. Kasi wala naman kung bayad, covered naman po kayo ng PhilHealth Yakap. So, huwag pong isipin yun. Ang pinaka-importante, magkaroon po ng access sa healthcare. Kasi napanood ko yung isang interview, yung mga namatayan ho sa lepto. Yung ibang biktima, hindi nila sinabi sa pamilya nila na lumusong sila. So walang info yung pamilya. Siguro it's a very important aspect din ho. Yung ibig sabihin, if you, pag nag-wait ka nga, lumusong ka sa baha, una-una sabihan mo kagad pamilya mo, no? Dahil kasi siguro umiiwas siya sa, para hindi na mag-alala yung pamilya niya, di ba? Yung mga ganun ho na, di ba, na mga impormasyon importante, di ba, para malaman. Yung kwento, yung history taking po, napaka-importante po yun. At saka, syempre, prevention mo is primary sa atin. So, unless kailangan talaga, huwag na po lumusong sa baha. Kaya kung titignan po natin yung, kumbaga, demographic sa mga nagkakaroon ng lepto, usually mga lalaki po ito. Yung mga nagtatrabaho, edad mga 25 to 40. So, talagang binabalaan po sila na Keep right and continue straight. Then keep left at the forecourt to Callion Avenue towards McKinley Hill, EDSA. Maliguro at yun po ng doxycycline as prophylaxis. Kayo, Doc, balik kayo na rin ho, administrator sa Navotas City. Keep left at the forecourt to Callion Avenue towards McKinley Hill. In 300 meters, keep right at the forecourt to Callion Avenue towards Callion Avenue, Callion. Naglilinis po ng kanal. Lahat po silang provided po. Dahil sila lang ang pumaasahan natin na in times of crisis like this, kailangan tuloy-tuloy pa rin po kasi ang operasyon sa serbisyo po sa publiko. Ayun,
maraming salamat sa ibinahagi ninyo at sana ho ma-address na ho yung mga problema dyan. Leptospirosis. Pero for now, at least wala nang ba. Sana botas. Wala na po. Pwede na kumamili sa ating short. Ayun, okay. Sige po, Doc. Thank you very much sa oras. Sige po. Maraming salamat po. Yan ho si Dr. Prismia Padulina. Siya ho ang administrator ng Navotas City. Commercial break lang ho ulit kami. Huwag po kayo alis dito sa programang Kabayan. In 90 meters, keep right at Sa gitna ng ingay at kagustuhan, sa bayang nasasadlak sa bingit ng pagkakawat at wanak, isang himpilan ng radyo ang continue for 1 kilometer, then turn left onto Lake Hamlet, Suntown Bonfascio, Kinderhill. ng mga balitang kumpirmahan at sisigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng kabayan. Basta may nangyari, nakareport agad sa DCRM Radio Patrol sa Estrella at DCRM Ano mga concerns? Ano mga issues? Pagkakampi ng masang Pilipino. Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga. Ano ang kailangan nilang malaman? Si Doris Piconia ang nag-iisang mutya ng masa. Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang informasyon. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DCMM Radio Patrol sa East Cresta at DCMM Telegram. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa hapon. Headline sa hapon. Kasama si Tony Velasquez. In 300 meters, turn left at the traffic light. Ng hapon sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. DCMM. Numero 1 sa aksyon. Bayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan. Tuloy-tuloy tayo sa programang Kabayan. Ipasok lang natin itong report. Department of Agriculture hinikayat ang publiko na iwasang magsayang ng kahit isang butil ng bigas. Yan ang paalala ng DA. So itong report, In 100 meters, turn left at the traffic light. Gani, sinusulong ng Department of Agriculture ang kampanya laban sa pag-aaksaya ng bigas hanggang sa hapagkainan. Isang bahagi ng kampanyang Be Right Responsible. Responsableng pagkonsumo ng bigas araw-araw ang isa sa mga layunin ng nasabing kampanya dahil ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Mahalaga ito para sa seguridad ng pagkain ng bansa. Ginawa na ng Department of Agriculture ng buong taon itong kampanya mula sa tuwing Nobyembre lamang upang maipakita ang disiplina sa pagkonsumo at pagkain ng kanin sa halip na isang paalala lamang na panapanahon. Sinasaya kasi ng PhilRice na ang bawat Pilipino ay nagtatapon ng humigit kumulang 2 kutsara ng lutong bigas o kanin bawat araw, nakatumbas ng 10.85 bilyong sako ng bigas na nagkakahalaga naman ng 24.4 billion pesos bawat taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DCMM. Thank you very much, Radio Patrol Nico Bagsik. At may nangyari, nakareport agad sa DCMM. Radio Patrol sa Istresa, basta AM, DCMM. At dahil dyan sa report
Airport ni Nico Bagsik ay makakausap natin sa linya ng telepono ang spokesperson ng Department of Agriculture. Ako, ang laki ng epekto nitong agrikultura, itong mga sunod-sunod na habagat at itong mga bagyong nagdaan. Makakausap natin, walang iba kundi ang Assistant Secretary ng DAA at spokesperson si Arnel de Mesa. Asek Arnel, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Asek, good morning. Hi, Danny. Good morning. Good morning po sa ating mga taga-sabay. Thank you very much sa oras ninyo, Asek. So, for now, ay parang datos na ibinibigay sa akin dito. Maabot na pala ng 1.73 billion pesos yung pinsala at mga pagkalugi sa sektor ng agrikultura, bunsod dito mga habagat at mga bagyo. Tama, Asek? Actually, Danny, yung huli Finance, ang panukala pambansa budget para sa 2027 ay 7.2 trillion pesos. Umaharap sa mga senador para sa briefing tungkol sa national budget ang mga kasapi ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Sina Finance Secretary Frederick Go, Acting Budget Secretary Kim Robert Leon, Secretary Arsenio Balisacan sa Department of Economy, Planning and Development o DepEd at Bangko Sentral Governor Eli Robredo Jr. Sa umpisa nito, sinabi ni Senator James Ejercito na sama ng Finance Committee na back to basics sila sa pagbubuo ng budget para sa susunod na taon dahil siguraduhin dito na tugon ang budget sa pangangailangan ng mga Pilipino at tinukoy niya ang pagkain, pagsusugan, edukasyon, infrastructure, hanapbuhay at seguridad. Sa infrastructure, dapat atin tira-tiraso kundi pagmatagalan at kompetitibo ang mga proyekto magkukulit na dapat sa mga lansangan, railways, ports at mga komunidad. Pagbiyak ni Artito sa pag-imay sa manukalang budget ay pinapapayagang makulit ang mga pagsusiyang, pagwala at Continue for 700 meters, then turn right onto 34th Street. ang anumang lasting version sa may cameral conference sa BICAM. Ipagpapatuloy ni ang live streaming ng BICAM deliberation at mananatili ang Senate Budget Transparency Portal at makikita ng publiko ang mga budget documents. Ipagpapatuloy dito ang Anti-Eval Commission o pagbabawal ng Continue straight in this traffic ng mga light. politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Sinabi niya ito na kailangan balik ang tiwala ng publiko sa budget process at ako si Sara sa radyo. Iisa-isa. Samantala yung mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, pinaimbestigahan sa Kamara ang detalye mula kay Isabel Dani Umalis-Isa. Formal na madani ng resolusyon si House Continue straight in this traffic Leader light. at Homeland Liberal Party's Representative Rila de Lima para paimbestigahan ang tumataas sa mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan sa ating bansa. Sa House Resolution 1387 ni de Lima, inaatasan ng House Committees on Basic Education and Culture, Public Order and Safety, Information and Communication Technology at iba pang pauunang komite na siyasatin ang mga school violence. Kabilang dito ang pausanin sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 at pamamaril sa Ateneo din sa buwan pa nito lamang August 28 at iba pang insidente ng pananaksak o off-15 at iba pang insidente ng pananaksak. Ay kay Dilima, kailangan silitin ng Kamara ang mga insidente upang matukoy ang rason, posibleng pattern at mga kakulangan sa institusyon. Kaya marami yung mga school-related violence. Marami ito para makabuo ng investigasyon upang mas maprotektahan ang mga estudyante at kanilang karapatan sa ligtas at marangal na pag-aaral. Punto pa ni Dilima, hindi lamang dapat sumunod sa pagkakaroon ng metal detectors, dagdag ng mga gwardiya at general mga institusyon at mga rin, sugunan din ang issue ng digital grouping, palawakin ang mental health at psychological support at right to information o expression. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn right. Tayo, super kwentuhan with Mark and Susan. Okay, ayan na po. Tapos na yung amin nag-text dito. Ako po ay isang 7 years old. Meron po ako naririnig na salita ngayon na hindi Into naman right post napansin. lane, then in 70 meters, turn right at the traffic light. Lalo na kapag may rally ng mga driver, ayan, magdami mga transport strike. Ito po yung salita na mananakay ng ibig. Ang ibig sabihin ay pasahero o umakit na madalas sinabi yan na narinig niyo yun yung mananakay. Ba, malaman, mas magandang malaman natin sa komisyon talaga sa komisyon ng wikang komisyon sa wikang Pilipino. Continue straight at the first traffic light, then in 400 meters, turn left. Actually, di ba,
matagal na panahon naman ito, ginagamit natin sa pasahero. Ay ngayon, narinig na nga natin yung salitang Continue for 400 meters, then turn left. Iba ko narinig eh, parang yun yung mas madaling pagbigkasin, mas madaling maintindihan. At mauunamaan naman ng mga taga-pakinig natin, yung mga ganun bagong mga salita na ngayon na lang natin nagkaroon na ng ibang kahulugan. Diba? Pasahero, ito na, ito pasahero, sabihin mo ngayon, ay mananakay. Ganun talaga eh, di ba? Dami mo In talagang 200 meters, nababago turn sa left, paglipas then ng your destination will be on the panahon. left. Pero yun nga, sabi naman ni Mr. Nobel, wala naman tayo dapat ipag-alala dahil ang ating wikang Pilipino ay matatag at yan naman ay hindi mawawala. Kaya lang, mas naniniwala pa rin ako na dapat talaga lalo na sa mga paaralan na ituturo pa rin. Hindi yung napapagdiwanan nila na yung mga simpleng salitang Pilipino ay namamangha sila pag narinig. Ito na yung mga yung mga younger generation yung mga mas batang na henerasyon na pag narinig nila, ay, anong ibig sabihin nun? In Diba? 80 meters, Wala turn lang left. siguro na narinig ng madalas o kaya ay naituturo, nagagamit sa araw-araw na buhay kung kinakailangan gamitin, di ba? Kasi ang nangyayari pa ngayon, tayo sumusunod sa mga di ba, iba-iba na yung meaning ng salita ngayon. Halimbawa, ano yan? Sa likod, o bangkitin natin. Bangkitin natin, halimbawa, breathe. Breathe. Short for charisma. KPD. Ito to, ano ni? Handa lang po ma'am, 188 po. Ayan. KPD. Ganun pala. Pakihanda lang po. Ano? Delulu. Delulu. Ganun ba ang pagpunta? Delulu. Delusional. Tap, knock up. Ano ibig sabihin ito? Mali. Ganon. Lie. Or sinungaling. Ano gamitin mo? Rakap? Ganon. Your destination is on the left. Ayan, kiyat, ano yung kiyat? Kiyat pa talaga ang Sige po. tanda ko. Short for ano sabi ako? Parang ano mo yun eh. Kasi mo yun na parang hindi. DSA. Sa kasalukuyan ay meron anya In 40 meters, merge left. Metropolitan Government sariling Metropolitan Assembly. Dami na, dagdag ha. Ngayon, hindi naman kailangan ng Metro Manila ng isang coordinating Continue for 900 meters, then keep left at the full continue DSA. na totoong mag-aayos ng problema at hindi lamang puro remedyo. Na-imagine nyo ba yung magiging itsura, sitwasyon na meron ng gobernador ang Metro Manila? Baka iba ko sa inyo, familiar doon yan. Major may gobernador, di ba? Pero ito na, tanong natin sa inyo yan, mga taga-Metro Manila. Tanong natin ngayong mga makinig. Sang-ayon ba kayo o hindi sa panukala na magtatag ng Metropolitan Government at paghalal ng gobernador para sa Metro Manila? Sangayon ba kayo dyan o ba? Hindi kami sangayon o hindi kayo sangayon? Sa panukala na magtatag ng Metropolitan Government at paghalal ng gobernador para sa Metro Manila? Ano ang sa inyo? Napalatuntunan ko sa inyo, kayo po ang broadcasters. Napalatuntunan ko sa inyo, kayo po ang anchoran. Sa palatuntunan ito, anong sa inyo? Ang sa ninyo, ang mga taga-Way de la Peña. Anong sa inyo? Sige na. Way de la Peña naman ito ang kakalasong sa Keep left Media and Live continue Live. straight, Sa Radyo then keep left at the full online. continue Sa DSA. Radyo DCBC po kathanan sa radyo po tayo ang mga kapuso. Welcome, kakalas 11:30 tayo natanggap ng sagot ninyo, ng opinyon ninyo ngayong umaga sa anong sa inyo, 27 na ho ang petsa ngayon, 27 ng Agosto 2026. Pwede kayo mag-text na ating mga numero, ito na, ready na. Hawakan niyo yung mga cellphone, kaya po ito. Numero natin, Keep left at the full continue DSA. 0917-594-5699.
Sana pwede mo yan. Sabi ni 6229, sa ngayon siya, napasahol magkaroon ng governor dito sa Metro Manila. Oh, diba? 5864, pinagpili mo another. Ito naman ho yan ang grabe corruption. Matagdag na naman ho yan, nakakagastos sa natin. Continue straight at the first intersection. Then, in 200 meters, turn right. Ang Metro Manila, di ba? Yung dating unang ginang, hindi na bago yung solusyon niya. Kaya siya ay tutuloy ng pabor. Yes, may corruption. Magkaroon ng governor ang Metro Manila. Arriving in 3 minutes at 11:11 a.m. This route is toll free. In 200 meters, turn right onto a line street. Sorry po. Hindi ako sa ngayon. Ayan na naman, budget na naman ho yan. Meron na MMDA. Para saan pa, di ba? May barangay pa. Ay, para saan pa? Ganun siya. Sabi ni Andre, hindi siya sa ngayon. Dagdag na naman. Sige, ano ako sa inyo sa tinatanong natin? Ito po ay panukala pa lamang naman ho ito. Paghalan ng gobernador, siyang mamumunod dyan sa pagkakaroon ng metro. Yan naman daw ang layunin. Magkaroon daw ng centralisadong pagtuon. Kasi daw ngayon, kanya-kanya ang prioridad ng mga SMCU, local government units. Meron tayo 17 mga pato dito. Meron tayong 17 hari na semento. Ngayon daw kasi 17 kaharian ang meron sa Metro Manila. Gusto lang may lumira na ganyan dahil may kanya-kanyang interes ang 17 lokal na pamalaan. Sabi ni In 90 meters, turn left, then enter the roundabout. Daming korupsyon yun. At saka, korupsyon sa gobyerno yun ang dapat daw. Hindi ang pagkatapag naman ng gobernador. In 40 meters, turn left. Ginawa yan yun noon, ginawa na yan noon. Dito pa lang. Wala, hindi magtigo yan. 6506, sabi niya, hindi ako sa ngayon dahil ito na. Drop off po. Enter the roundabout. 6506, sabi niya muna, dagdag channel of corruption, dagdag red tape, dagdag Ingat po. You God have bless po. arrived at your destination. o kaya na, galangin mo ang MMK. Okay no? MMK, sabi nga nila. Okay na yan, 4749, sabi niya, hindi ako sa ngayon. Tama na ho. Ako ano, meron tayo ngayon. Tama na ho yun. Ang tayo sa Facebook. Arriving in 2 minutes at 11:12 a.m. This route is toll free. Dito nga sa probinsya namin, merong gobernador. Ano nangyari? Kasi dami ng korupsyon. Dagdag ka. Gusto ko yan. Tama na. Exit the roundabout, then turn right. Turn right onto Pine Street. Passengers sharing their location. In 90 meters, turn right, then turn right. Ba? Pick up po. James? James Marquez.